Ito nga ang buhay ng isang domestic helper dito sa Hong Kong. As usual, ayan mga kid-size, umaga na nga to and then nihatid ko na yung alaga kong si Charlotte sa school bus and then bumalik ako, nagkape ako. And then araw-araw nga pala akong naglalaban ng mga damit nila amo. Okay lang naman kasi napakadali, ilagay ko lang sa washing machine and then paglabas, isasampay ko na. Ganon na lang kadali dito. At ayan nga, gumising na nga si Manting and binigyan ko na siya ng gatas. Tapos na siya actually and then sabi ko is ihi siya and then mag-toothbrush kasi magpapalit siya. Dahil magaling na siya, so papasok na siya sa activity and pinalitan ko na nga mga kid-size, nagbiyahe kami ng kalahating oras, nakarating na nga kami dito mga kid-size. So sabi ko sa kanya is mag-doorbell na siya kasi nakasara yung pintuan and dino-doorbell to para lumabas yung teacher niya. Pagpasok ni Dingding, ayan, pumunta naman ako dito sa kabilang building at dahil antayin ko siya ng isang oras mga kid-size, dumiretso muna ako dito sa PNB para mag-open account ako. Ayan, for the goals tayo mga kid-size, kailangan natin mag-ipon habang may trabaho tayo at malakas pa tayo dahil di natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa abroad. At hindi rin natin alam kung anong mangyayari kinabukasan, kaya mag-ipon-ipon din kahit paunti-unti para hindi kawawa sa bandang huli. At pagkatapos ko nga sa PNB, dumiretso naman ako dito sa may Philippine store para bumili ako ng kape at saka yung cream sa mukha mga kid-size. Hi! Hello! Good morning! At ayan nga, sabi ko hindi na ako dadaan dito kasi mabubudol na naman ako. Ayan, dito na naman tayo nagpapabudol dahil mura lang kasi yung mga damit nila dito and sobrang lamig doon sa amin, kailangan kong bumili ng pang winter. At ayan, nakabili na nga ako and then sinuksok ko ng sinuksok dito sa may bag and then nagmamadali akong pumunta dito sa harapan ng school ni Tingting para sunduin ko na siya pero hindi pa siya nakalabas, so ayusin ko muna dito sa harap habang inaantay ko si Tingting na matapos sa class niya. At after nga ng 45 minutes, ayan, nakarating na nga kami dito sa bahay and nagdiretso na kami dito sa bahay nila Lola para kakain siya ng lunch kasi papasok pa siya sa school. At ayan, pinapakain ni Lolo, ginagawang baby pag andito kami sa kanila. Pagkatapos nga niya kumain, si amo yung naghatid sa kanya dun sa school bus and ako naman is dumiretso naman ako dito sa bahay. At dahil nga nagutom ako, so nagluto ako ng itlog at saka noodles. Alam nyo na, pambansang pagkain ng mga OFW, madalian ba? After ko nga kumain, nagmagic ako sa buong bahay ni amo and then maya bumaba ako para sunduin si Charlotte. Nandito na nga kami sa bahay, so binigyan ko muna siya ng tinapay para kumain, nagutom daw siya. And then sabi ko is bilisan niya kasi ihi and then magpapalit and aalis ulit kami. Nakapalit na nga siya ng baliklas niya and ayusin ko lang yung buhok niya and ihahatid ko siya sa baliklas niya. Dati is siya mo na yung naghahatid sa kanya nagmula noong October na nawala siya. Pag umaga is ako pero pag gabi is si amo na yung naghahatid sa kanya. Pero ngayon may activity kasi si Anting doon sa school nila, nagkasabay. So sabi niya ako daw yung maghatid sa kanya and then sinabihan si Charlotte kagabi habang kumakain kami. Once na maulit-ulit yung ginawa niya na galit siya and then tumakbo siya, iniwan niya ako. Ifa-fire daw ako ni amo or ita-terminate ako ni amo, kaya nakasalalay sa dalawang alaga ko ang pag-stay ko dito sa kanila. Dito talaga kasi is walang kasiguraduhan ang trabaho dito sa abroad. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka dito or anong dahilan ng pag-terminate nila sa'yo. Kasi minsan kahit anong pag-iingat mo sa alaga mo, kung talagang minsan darating yung time na pasaway sila or siyempre hindi mo mapipigilan ng mga bata, pwede mo silang sabihan or sigawan pero hindi mo sila mapapalo. Kasi sila amo is pwede niyang paluin kasi anak niya pag hindi nakinig yung mga bata. Pero siyempre katulong ako, so sabihan ko man minsan is hindi sila pa rin nakikinig sa akin kahit ako yung nagpalaki sa kanila. So nakasalalay sa kanila ang pag-stay ko kung hanggang kailan ako dito sa Hong Kong. Kaya todo invest ako at saka savings para in case man na ma-terminate ako or mawalan ako ng trabaho, at least may ipon ako or hindi ako back to zero. But anyway, balik na nga tayo dito mga kid-size. Habang niatid ko si Charlotte, naantay ko siya ng isang oras kalahati. So kumain muna kami ni ma'am dito sa may restaurant. Gabihan ko na din to. Pagkatapos nito is sunduin ko si Charlotte and uuwi kami. So hindi na ako kakain ng dinner sa bahay. And dahil birthday ni ma'am, hindi kami nakapag-celebrate nung Sunday kasi sobrang busy din ako. So ayun lang yung time na magkasama kami kumain sa birthday niya or i-celebrate ang birthday niya. At nagpa-take out pa nga siya para sa akin. Ay, thank you ma'am.